Senator, we just monitored from your Facebook page this very curious post that you made about a few weeks ago, a few days ago, earlier this week ata, no? Referring to yung jukebox statement na galing sa Pangulo. I wonder if you can post that, put it on air. You were saying na jukebox, and you posted pictures of 3 whistleblowers. Enter the jukebox gang who dropped the coins to make them sing. Who dropped the coins to make them sing? Yan, okay. Yeah. Please elaborate, Senator. Tama yan. Yes. Nagpost ako sa Twitter, sa X, dahil no makita ko yung si Jonathan Morales na nagbalik nagbalik tanaw ako doon sa 2001-2002 na kung saan noong napasama siya doon sa Witness Protection Program. Ewan ko paano siya napasok doon. At inabutan niya doon si Ador Mawanay, pati si Rosbad. Maya-maya na lang, nag-yun na siya sa chorus, nag-issue na rin siya ng press statement na ako, noong CPNP ako, involved ako sa illegal drug activities. Yun ang mga ginabato sa akin ni Mawanay noon, nakatang-isip, Katunayan, after a while, nag-retract si Mawanay, nag-apologize sa akin personally at saka publicly si Victor Corpus, si dating Pangulong Arroyo, sa kanyang libro, I think yung volume 2 niya, sinabi niya rin na yung pinahali, itong mga personalities na ito. At pati yung Philippine Daily Inquirer, nag-apologize publicly sa pamamagitan ng kanilang dyaryo. So, nung makita ko si Morales, naalala ko yung ginawa niya noong 2002. So, doon ang gagaling, o doon yung hugot ng aking tweet. At ito'y wala namang kinalaman doon sa pagdinig sa mga hearing na sinasagawa ni Senator De La Rosa. So, let me repeat that, Mr. Senator. You're saying that at one point, si Morales, si Mawanay, at si Rosbad nagkasama-sama sa Witness Protection Program. Nag-abot sila doon, I think 2002. At si Morales, ang pakilala niya noong araw, siya si Agent Morris. Yun ang pagka-identify sa sarili niya. At sinabi niyang totoo nga na si General Lacson ng CPNP involved sa mga illegal drug activities. So doon ang pinanggagalingan, bakit ako nag-tweet na sinabi ko, jukebox gang, kasi sama-sama sila, chorus, sa pagbibintang sa akin na dumating ng panahon na talaga naman napatunayan na hindi talaga totoo at fabricated lamang. Katunayan, si General Corpus mismo nagkaya sa opisina ko noon nung nabubuhay pa siya. At sinundan niya ito sa isang panayam sa media na sinabi niya nag-apologize sa akin dahil naloko siya ni Mawanay at saka ni Rosbad. Mr. Senator, I wonder if you got far enough to find out who drops the coins dito sa jukebox gang na ito, kung if there's some conspiracy of sorts here. Yeah, I was referring noong araw, hindi sa ngayon. Okay. I was referring to kung sino yung nag-mastermind o sino yung nag-drop ng coins, dahil jukebox ka obvious naman kung sino yung nasa mga malapit sa administration o kung hindi man, yung mismong nasa administration. Obvious naman yun. Senator, from your vantage point, anong tingin niyo yung objective nitong Senate hearing na ito? Meron kasing ex-senator na sinasabi, this is inquiry in age of ouster. May nagsasabi, this is just a fishing expedition. May nagsasabi na ito ay bahagi ng pulburon narrative. From your vantage point, matagal na sa Senado, anong tingin nyo yung layunin nito? At saka talaga bang ito ay pwede pang humaba ng humaba? Para hindi tayo mag-impin ng malik doon sa ginagawa ni Senator De La Rosa. Katunayan, nagkausap kami kahapon, nag-chat kami. Medyo mahaba yung thread namin. Kasi nakita ko yung kanyang pahayag na patungkol sa akin. At sinasabi niya na sinabi ko rin na aksaya ng panahon ng Senado ang kanyang pagdinig. Never naman ako nagsalita sa media. First interview ko nga ito after a long while. Parang ang huli ko interview sa inyo rin matagal na yun. Iniliwanag ko sa kanya, sabi ko rin natin, clarify ko lang, wala akong binabanggit na nag-aaksaya ng panahon ng Senado. Ang aking tweet tungkol kay Jonathan Morales na hindi
hindi ka panipaniwalang personalidad. No? Dahil na-experience ako sarili dyan. At alam ko naman, siguro, I trust, na dahil nagkasama tayo sa PAOK nung araw at pagkasama sa PNP, hindi ka rin naman siguro naniniwala. Kasi sinasigil siya sa akin nung araw na involved ako sa illegal drugs nung ako yung PNP. At in-acknowledge na naman na medyo may problema nga yung tao. So hindi ko na inurira kung ano talaga yung pakay. Pero ang sinasabi niya kasi, ang in aid of legislation, yung sa akin ito dahil nag-research ako ng konti, kasi sinasabi nila, narinig ko si Senator Tolentino, na wala tayong batas na nagpaparusa doon sa pag-handle at pag-share ng unauthorized sharing ng classified documents o classified information. Meron tayo noon yung Commonwealth Act number 616, naipasa to 1941, na ang batas ito nagpaparusa sa espionage and other related acts. So kung yun ang pakay nung committee ni Senator De La Rosa, pwede naman siguro mag-file ng bill na i-repeal yung Commonwealth Act 616. Dahil yung 616 na yon patungkol sa parang joint yun Kung ang i-share mo, unauthorized ka, i-share mo yung classified information about, not only about the Philippines, yung national security o national defense ng Pilipinas, pati ng Estados Unidos, kasi nga Commonwealth tong araw. So, kinakailangan siguro talagang i-repeal yung batas na yon. At ang tumbok nitong pagdinig na ginagawa, patungkol na ayon na rin kay Senator De La Rosa, para magsagawa ng batas, magbalangkas ng batas, para maparusahan yung unauthorized handling at saka sharing ng classified information sa dokumento. Okay, Senator, I guess na nakita nyo yung umikot rin sa social media, no, itong alleged authorization form na galing sa PIDEA, an authorization for surveillance. Doon nga sa bahay ata ng isang artista at saka nandun ata yung pangalan ng presidente ngayon. Na may punch hole. Oo, na may punch hole. I wonder lang, Senator, being somebody who has spent a long time in Intel, is there such a form done by intelligence agents for surveillance? Hindi. Alam nyo kasi, any intelligence operative, mula sa pinaka-bobo, pinaka-tamad, hanggang sa pinaka-scheming, pwede talagang sumulat ng intelligence information. Baki sino? Pwede talaga magsulat ng anong klaseng information. Ang tanong, at lumalabas na pagdinig, kasi napanood ko rin sa YouTube yung huling pagdinig, wala naman talaga sa record ng PIDEA noong araw at ngayon na mayroong pumasok na o na login, o na i-file, o na submit na intelligence report patungkol na sinasabi ni Morales. So kung gumawa man ng information si Morales, dahil meron daw siyang confidential informant, hanggang sa kanya lang yon. So, hindi rin natin maituturing na intelligence information yon or official intelligence information. Kasi hindi naman doon na isabit man lang, even doon sa kanyang immediate superior for evaluation and eventually for validation. Kasi mahabang proseso yung kaya nga may mga production branch ang bawat unit, intelligence unit, para talagang himayin ng todo yung bawat information, intelligence information na pumapasok. Yung information na yun, hindi man lang dumaan doon sa proseso na dapat daanan ng isang intelligence information o intelligence report. Mukhang hindi ito lumabas na pulsa ni Morales. Kung susundan natin yung pahayag ng mga past and present Director General ng PIDEA. Pero sir, kasi mula kina General Santiago, General Cacdag, hanggang kay General Moro Lasso, sinasabi na wala silang makitang record. Yes, sir. Sa PIDEA.